anomalya doon. Siya ang pinaka-head. Oh, di ba? Nawala na trabaho. Yung ibang namumuhulan dito sa ating bansa, nag-aalisan. Ay ma'am, survey lang. Kanino kayo mas, sino ang mas magaling na presidente? Si Marcos o si Duterte? Para sa inyo? Si Marcos. Marcos? Sino mas magaling na? Tatay niya. Yun! Hindi, sa dalawa. Eh ako kasi, kay Presidente Duterte, marami kong naano siya pang ano ng pandemic. Ano, ayuda? Hindi, yung ginawa niya sa ano. So, between BBM and Duterte, na Kasi kailan lang itong mas ano kay Duterte kasi nakita ko yung ginawa niya. Ngayon, gagawa pa lang si... Kasi hindi ba kompleto yung kay BBM? 2 years pa Pero lang. pag nakumpleto na siya, Tsaka niyo husgahan. Ikaw ma'am. diba? Di ba sinabi ko na kanina? Ay, kayo ba kanina daw? Sige. Okay, thank you ma'am, thank you. Sa ngayon, Duterte kayo. Ngayon kayo Marcos ma'am. Father Kayo niya, ma'am. Oh, number 1 yun. Marcos ako, kasi marami na siyang project na nagawa. Si BBM ma'am, si BBM ha? Si ano, Opo, si BBM. opo. Oo. Alam niyo po madami mga nagawa ng si BBM? Alam niyo Yes. po? Opo. Aware po kayo ma'am, updated po. Yes. ako hindi updated pa kay Ano ba yung project na gawa daw kaya hindi pa Hindi updated? po, ma'am. Hindi pa updated. Ano ba yung project ni BBM? Hindi ko kami BBM? updated kasi, hindi ko walang daw masyado sa That man, panoorin niyo po yung mga vlog ko, makikita niyo po. Ano ba? Ano, Ayan po, Jason? Elisa, sa YouTube. Mga kalamidad katulad nito, Opo. maagap ang mga alipuris niyang nag-iintindi sa mga nasalanta, ganon. Eh bakit sabi ng mga DDS support na Duterte supporter, wala daw ginagawa? Opo. Sabi ng mga DDS, ng mga wala daw ginawa ito daw nung bagyong Christine, wala daw ginawa si BBM. Hindi totoo yan. Responde siya eh. Oo, responde, alam mo. Siya, napanood Hindi ko yung totoo ano yan. Maagap pa. Yung sa ano, sa Christina Bagyo, napanood ko yung ano niya. Meron po siyang Nakabidyo ginawa. ka, Okay lang ma'am. napanood ko yun. Kaya sir. Hindi naman totoo yung sinasabi, ano, Teka basta na, sino yung mas magaling para sa'yo sir? Bongbong? bongbong ako. Sabi nila, sabi, Dahil nung hindi pa presidente yan, tumutulong na yan. Kasi yan, hindi nila sinasabi nila, ay, ganito, wala na, mawawala yung mga adik. Nasa ba yung mga adik? Eh, hanggang ngayon may adik pa rin. Mga project nung nakaraan na kay ama niya, pinagpatuloy niya, binuhay niya lahat yung mga project na... ng tatay ni BBM. Yes. Pero yung si Presidente Ferdinand Edralin Marcos, Wow, complete. 101%. Oh, yes. Number 1. Thumbs up kami lahat dahil napakalaki ng bagay na ginawa sa buong Pilipinas. Correct. Ang mga mahirap, hindi naghihirap. Ngayon, Ganun po ba ang buhay nung time niya, nung panahon niya? Nung panahon ni tatay ni BBM? Napakagaang ng buhay ng tao ng panahon ni Ferdinand. may halaga pa ang sentimo. Kasi 72 na ako, kaya alam ko may edad. 72 na kayo? Meron na ako. Wow, hindi na tama ha? Oo, may ulam mo. Para lang kay 71 ha? Ginawa mo pa ako. Ano Hindi naman totoo. Oh, okay. Sa totoo lang, napakahusay ni President Ferdinand Edralin Marcos. Ma'am, ano po masasabi nyo doon sa sinabi ni Inday Sara, ni Bibi Sara, na hukayin ko yung bangkay ng tatay ni BBM, itatapong ko sa West Philippine Sea? Hindi proper sa isang vice-presidente ang magsalita ng ganon. Hindi proper. Very improper talaga. Pinalibing nga ng tatay niya sa Barang walang pinag-aaralan yung ganon. Na magsasabi ng ganon. BBM na ba yan? ng mga bayani, tapos gaganon. Edukada si Vice President, pero ang salita niya ay parang hindi tugma. Hindi po dapat sinasabi ng... Yes. Sabi ni, nito, si Tatay Digong, sabi niya, kaya daw nasabi ni BP Sara to, yun, nung anak niya, nagbibiro lang daw. Hindi pwedeng ibiro yung mga bagay na yan. Kung ano lang sa bibig Ang edukadang tao, hindi pwedeng ibiro yung ganong klase ng mga salita. Hindi makatao yung ganun salita. Sige po. Thank you po. Nararamdaman ko yung emotion ninyo. 78 na ako. Opo. Alam na lang ko yung mga accomplishment ni Ferdinand Marcos nung araw. Pinagpapatuloy ngayon ni Bongbong. Alam mo, nung panahon ni Presidente Binuhay niya. Marcos, ang isang sako ng bigas, na pinakamaganda yung binuhangin, 350 pesos per sack. Wow. Ano yun yung 50 kilos? 50 kilos, 2,500, 3,000. Saka pa isang pinaganda dyan kay Bongbong, namamasyal siya sa mga lugar, personal niyang pinupuntahan ang mga nasalanta.
ng kalamidad. Yes. Oo. Buti alam niyo po yun nakikita niyo po. Oo. Yung iba sabi wala ito talaga ginagawa Ay, Totoo yun. Marami siyang ginagawa. Ayun yung panahon nga ni Duterte. Wala siyang ginawa kundi mag-lockdown. Kaya naghihirap ang taong bayan. Lockdown dito, lockdown doon. O, di ba? Dapat ang nilalockdown nila, kung saan talaga may COVID, yun ang ilalockdown nila. Eh, nung naupo si Marcos, antimano, inalis niya yung lockdown O, nagkaroon ng trabaho yung mga tao. Yung panahon ni Duterte, naghirap-hirap ang tao sa kala-lockdown nila. O, di ba? Nawala ng trabaho. Yung ibang namumuhulan dito sa ating bansa, nag-aalisan. O ngayon, unti-unting bumabalik ng panahon ni Bongbong Marcos. Yung panahon po ba ni President Duterte, mura ba ang bigas po nun? Hindi ko pa matandaan. Walang murang bigas ng panahon niya. Lalong tumaas din. Yung galunggong na nung araw sinasabi nila na makontrol nila, hanggang ngayon, pataas pa rin. Pareho lang nung panahon ni Duterte. Yung mga tungkol sa bigas, ganun po, hindi po nagkakalayo. Sige po, magandang marinig po ng mga kababayan natin yung sinasabi ninyo. Tungkol sa PhilHealth, sir, di ba? Saka sa... Nung panahon ni, wala silang ginawa kung anong mga pangungurap sa PhilHealth. Eh, saka doon sa, yung dito kay Duque. Di ba? Department of Health. Oh, sa Department of Health, wala silang ginawa kundi mangurap Kung ano nung pinagbibili nila, hindi naman nila binibigay sa taong bayan. Ano ginagawa nila? Binebenta lang nila. Nagugulat po ako sa mga sinasabi niyo. Totoo. Yun ang totoo. Yung mga senior, dapat hindi nakakalabas nakakalabas yan, nakapag-exercise. Ano nangyari? Ginawa nila. Ay, COVID nanay, bawal kayo. Binuno nila Eh, gusto ng matanda bumili ng parang nila, hindi makalabas. Tama mali, nanay? Kung talaga ba ako, hindi ako makalabas, ayaw papunta. Oo, di ba? Ayun o, yung mga matatanda, yung mga senior, ng mga nanay, ang tanongin nyo para malaman nyo kung kung araw ng, puro lockdown, ano lang nangyayari? Kaya tayo naghirap dahil sa lockdown na yan. At nyari ako ubo. COVID agad? Ano yun? Pero panahon ng mga konting ubo. Siyempre, COVID agad yun. agad. Dapat hindi ganun. Parang hindi normal yung ubo ka lang, COVID agad. Oo, COVID ka agad. Pag nilaglat, Ay, COVID. mga Oo, konting ubo lang. Ako nga yung kapatid ko na hospital nagsaksak sa sarili. Ang kinamatay daw, COVID. Asus, ano kinaiba nung sinaksak na hindi ba inuubo yung kapatid ko, hindi naman Tapos Sir, tapos ang inanin nila, COVID daw. Kaya sabi ko, naku, ano ba yan? Bakit konting COVID kagad? Bakit pinakataas mo yan? nanalo senador Ha? Disappointed ako kasi hindi siya nanalo senador. Okay lang po yun. Mag-request paalis ng Taga-saan ba kayo, anak? Kala naman. Oo naman. Artistahin. Taga-saan ba kayo? Dito lang po, malapit lang po rito. Opo, sige. Pwede ba picture of Sige pa, para panoorin niyo po Panoorin ko nga yung mga vlog mo. Sige nga. Ako talaga. Ay, inuunahan ko na po kaya, normal lang po may mga nambabash sa social media. Normal lang po yun, normal lang po Bas na yun. naman bas. Kasi si BBM nga, katakot-takot na bash ang inaabot niya Oo, hindi siya... Hindi kumikibo. Napakabait ng presidente yan. Lahat ng sinasabi nila. Hindi siya sumasagot ng masama, hindi siya nagigilty. Mantalang busy natin, iniimbestiga pa lang, guilty na. Ayaw pa magpaliwanag sa Senado at sa Kongreso. Bakit ayaw magpaliwanag si BP? Kitang-kita naman yung anomalya doon. Siya ang pinaka-head sa education. Dapat siya ang mag-intindi ng lahat, paliwanag na lahat-lahat. Bakit iniiba niya ang kwan? Topic. Hindi niya sinasagot ng tuwid. Ito tayo, Yung nakaraan na administrasyon siya akong teacher, pero nakaranas ako ng guns. teacher po yun Yes. Naguns kami sa presinto. Tinutukan ako mismo ng baril ng guns. At pinalitan lahat yung laman ng baluta. Kailan po yan? Year Nakaranas po kayo ng gano'n? Yes. Sa pagbibilang po, sa bilangan? Yes. Anong di pa po automated?
Hindi pa automated noon. Bakit tanong ako? Yung nagre-record sa blackboard pa noon, yung may malaking... Ma'am, may tanong lang po ako, ma'am. Kasi para maging fair po tayo. Kasi lahat po kayo, pro Marcos po yung sinasabi ninyo. Kasi yun nanonood po sa akin, hindi lang Marcos. Para maging fair po, ba? Kasi binabanggit natin yung confidential fund, yung mga ganyan, di ba? Na kasi sabi naman ng mga pro Duterte against Marcos, nasan daw po yung flood control fund? Bakit daw binaha ang Pilipinas? Saan din nila yung bilyon-bilyon na flood control? Ninakaw daw ni Marcos, sabi nila. Hindi pwedeng mapasakamay ni Marcos yun dahil mayroon pa siyang yung mga Namamahala nun sa baba. May mga nasa ibaba siya. So hindi alam ni Marcos yun yung kung ano man ang nangyari doon sa ibaba. Hindi naman dapat nating sisihin yung nasa itaas. Kalkalin doon sa ilalim. Yung sinasabi niyo, ma'am, yung nag-manage. Yung sinasabi niyo kanina yung nag-manage ng fund. Kung sino yung naka-assign doon, siya ang questionin, hindi si Presidente. Di ba? Bakit si Presidente Marcos ang questionin nila? Dahil po kay BBM, nilabas niya yung pondo, pinadala niya sa mga ahensya. Kaya nga, yung mga ahensya na mamahala doon, ang questionin nila. Ano yan eh? Si BBM ang sinisisi nila doon, ninakaw doon yung pera. Hindi naman hindi naman direct kay Presidente yung fund na yan eh. Hindi naman niya hawak yun eh. Hindi, talagang nasa Siya ibaba. mahawak ang budget eh. Ako mahawak ang mga budget tungkol sa flood control. Yung mga ahensya mismo. Mga department. May kanya-kanyang jurisdiction yan. Kaso ang problema ng tao, kung may pagpak, Presidente agad ang sinisisi. Kahit walang kinalaman ng Presidente at hindi pa niya alam yung problema, Presidente agad ang sinisisi. Thank you very much. Napakaganda po yung sinabi niyo. Sino po bang pumayag na ano yun yung Samoa, di ba? Tinatambakan nila ngayon. Sino bang unang pumayag doon, di ba? Si Duterte? Oh, ba't ibubunto nila kay Presidente Bongbong Marcos? Pinatigil ni BBM yun, di ba? Kaya nga, pinatigil niya, oh, di ba? Bakit ibubunto nila lahat kay Bongbong Marcos yung ba? Sabi nung iba sabi nung iba kaya daw nagbabaha dahil do sa ginawa nila sa MOA na yon. Dahil sa reclamation. Kasi, Sino ba unang pumayag dyan? Di ba yung unang presidente, yung sinundan ni Bongbong? Yun ang dapat sisihin. yung tubig, ginawa mong lupa. So, saan pupunta ang tubig? Sa lupa. Maghahanap ng dadaanan. Kaya ngayon, ang Maynila, ang dagat, yung dagat, city na. Nagkabaligtad. Consensus lang yan. Oo nga, yung dating dagat, naging city. Oo. Yung city, naging dagat. Oo. Di ba, Nay? Ganun. Oo nga, ang ganda. Ang ganda ng analogy mo. Sir. Depende kung sino presidente. Di ba? Ibinenta yung bakit lumawak ng lumawak, ibinibenta kung sino nakaupo. Tanong, sino ba nagbenta ron? Sino ba nagbenta ng lupa na yun noong panahon ni Duterte? Hindi, itong reclamation na to ngayon. Ma'am, salamat po sa opinion niyo, ha. God bless po, ha. Apo, alam niyo alam ko doon sa page na to, maraming matutuwa sa sinabi ninyo. Pero meron din naman hindi matutuwa sa sinabi ninyo sigurado. Na bahala na sila. Tanggap namin kung wala matutuwa sa sinabi namin, pero ang totoo, si Bongbong Marcos kumikilos lahat yan. Lahat ng nangyayari sa bansa natin, pati na yung mga kalamidad na yan, nakatutok siya, hindi pa dumarating yung baha. Nakatutok na siya. May reason. Alam mo, Iho, you cannot please everybody. Kahit anong gawin mo maganda, meron at merong ibabato sa yung pangit. Eto po, halos hubaran na nila si Bongbong Marcos sa sinasabi nila eh. Yung buong pagkatao nilait na nila. Pero bakit hindi siya nagsasalita? Pabor ba kayo na hindi siya nagsasalita? Kasi hindi kasi ang mabait. Kailangan tahimik lang siya. Hindi kasi Okay na sa inyo kahit hindi nagsasalita. Pabor kami ron, unang-una. Bakit kami pabor doon, ha? Hindi naman siya bastos na tao, di siya nagmumura, di ba? kasi ang Oh. mabait. Mga bata ngayon, ang dami nagmumura dahil nung panahon ni Duterte, natuto eh. Si Bongbong Marcos, nagmumura ba? Nagsasalita ba ng masama laban sa mga Duterte? Hindi naman, di ba? Hindi kasi mabait si Presidente Marcos. So sa inyo, ma'am, Kahit anong bati ko sa kanya, hindi siya nagsasalita na against sa mga bumabati ko sa kanya. so sa inyo, ma'am, hindi kayo naiinis kay BBM na hindi kumikibo? Okay lang sa inyo, okay lang. Naintindihan niyo po, naintindihan niyo po. Professional siya eh. Professional siya eh. Bakit siya bababa siya sa development tao?
Professional siyang tao. Kaya tama lang yung ginagawa niya, manahimik na lang siya. Mas okay sa inyo yung ganun. Okay yun. Kahit anong batikos, trabaho na lang siya ng trabaho. Huwag niyang pansinin yung mga naninira sa kanya. Tuloy lang ang trabaho para sa bayan. Trabaho siya. Sa opinion ko, kaya hindi kumikibo si Presidente Marcos sa lahat ng batikos niya dahil alam niya sa sarili niya na hindi siya ganon. Hindi pagkatao. Oo, kaya siya kahit anong batikos mo, hindi siya magre-react, hindi siya ano. Kasi malinis ang konsensya niya. Yun ang palagay ko ano niya. Diba? Si Nanay, parang may gusto sabihin. Nanay, ano sabihin mo na? Ay, anak ko, napatay. Inarkila lang ng tao. Nadamay. Ano po Kay yan? Duterte yun, nung 2019. Tukang? Sa tukang? Tukang. Nawalan kayo ng... Tama ng anak ko, inarkila lang yun tao. nawalan po kayo ng anak dahil sa tukang? Oo. Dahil dyan sa... Hindi po siya involved sa droga? Hindi, mabait ang anak ko, walang droga, mabait siya, estudyante siya Ilan dati taon sa po yung Mapa. anak mo nung nawala? Nung nawala, 29. Nadamay 5 taon lang, na ngayon, lang. nadamay lang siya. So hindi po kayo pabor sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Ayoko ano niya. Hindi maganda yung ano niya. Sino po mas magaling para sa inyo? Ay, si Marcos ako. Marcos ba? Eh, tatay pa lang niya, sobrang bait na eh. Ang daming ginawa. Maraming pinagawa si Marcos. Hanggang ngayon, pinakikinabangan ng tao lahat ng pinagawa ni Presidente Edwin Marcos. BBM talaga ako. At ang pagdaloy ng ayuda, hindi kasi kwan nito. Nung araw, walang mga ayuda-ayuda na. Kasi nung araw, sunod-sunod na ayuda. Sunod-sunod po? Yes. Oh, ay sa akin naman, napakabait niya, super. I love you, Bongbong. Yung ayuda namin na senior, yun lang. Bye-bye, I love you. Mga senior. Sige po. Thank you, Nanay. Thank you po, thank you ha. Thank you po, thank you. Aba. God, panoorin niyo po ha, panoorin niya. God bless po, thank you. Ayan. Wala po eh. Thank you po, thank you. Ay, si ma'am, hindi ka namin natanong. Ikaw ma'am, sino mas magaling na presidente para sa'yo? Bongbong. Bongbong din? Kahit anong paninira dyan, kuya, bongbong Ano kami. nga, pakiulit ka lang. Kahit anong gawin paninira, bongbong pa rin kami.